Hello, good evening po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo spiritually? Kumusta po ang inyong pag-aaral, pagsasaliksik ng salita ng Diyos? Sa buhay po natin sa mundong ito ay maaaring marami tayong pinagkakaabalahan. At normal na bilang isang tao na may interaction sa physical world ay hindi po may iwasan na ang ating atensyon ay nauukol sa mga bagay na makalupa. Subalit, huwag po nating kaliligtaan at kalilimutan, mga kapatid, na lahat ng bagay na pansamantala, lahat ng bagay na physical ay may hangganan. Subalit ang ating spiritual na buhay, yung ating tunay na buhay kay Kristo, mga bagay na makalangit, gaya ng nasusulat, ay walang hanggan. So, huwag po natin ipagpapalit ang mga pansamantalang bagay, ang mga physical na bagay, sa mga bagay na walang hanggan. So, yun po ang ating pakamamahalin, yun po yung ating pakaiingatan, yun po yung ating titindigan at ipaglalaban. Sa gabing ito, mga kapatid, ay skip po muna tayo sa ating pong topic last Sunday about last days in the scriptures. Ang ating pong theme ngayon ay the new man. Is it a nature or a church? Ang bagong tao o lalaki? A nature? Ito po ba isang kalikasan or isang church or iglesia? Nais ko pong basahin sa inyo ang Colossians 3:10 and then Ephesians chapter 2 verse 15. And I put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. And then turn please to Ephesians 2:15. Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na kami makatutunghay sa iyong mga salita. Patid po namin na ang aming karunungan bilang tao ay may limitasyon at maaaring lihis sa tunay na nais mong ipaunawa sa mga kasulatan. Ang aming pong humble prayer ay patuloy po kaming matuto habang kami tumutunghay sa iyong mga salita, na kung saan ito'y revelation of the Spirit written in the pages of the Scriptures, ay matuto kami as we do our part to study, to show ourselves approved unto God, then rightly dividing the word of truth. Ikaw po nawa ang malalhati at mamagnify maging ang mga salita sa aming gagawing pag-aaral ngayong gabi, sa pangalan po ng Panginoong Kristo, naming tagapagligtas. Amen. May katanungan po tungkol sa ating pong theme ngayon. Ano po ba itong tinutukoy sa mga sulat ni Paul na new man? Ito po ba ay isang nature o kalikasan? O ito yung tinutukoy na church? Sa dalawang talata na ating pong binasa, ay sisilipin po natin, tutunghayan ang konteksto nito, at iintindihin batay sa mga konteksto kung ano po bang ibig sabihin ni Pablo sa mga katagang the new man. Ito pong exact expression ng new man ay 3 beses na matatagpuan sa mga sulat ni Paul. Tiyak po na meron po itong doctrinal significance. May kahalagahan po doctrinally ito pong expression na ito. Higit sa lahat sa ating mga nabubuhay ngayong dispensation of the grace of God, mga kasapi ng church, the body of Christ. At maliban sa sulat ni Paul ay hindi po natin makikita itong expression na ito sa iba pang bahagi ng kasulatan. So, exclusive po ito sa mga sulat ni Paul. At ako po ay naniniwala na bawat aral o doktrina sa mga kasulatan ay mahalaga at dinisenyo po ng Diyos ito upang malwalhati po siya at maipakita sa ating buhay kung ano yung kanyang kalooban, particularly sa mga anak niya, sa mga tinubos niya
mga kasapi nga ng church, the body of Christ. So, hindi po dapat iniisip na ng isang mananampalataya na hindi mahalaga ang doktrina. Hindi po ilalagay sa kasulatan o sa all scripture ang isang aral kung hindi po siya mahalaga. So, kung sa tingin natin ay hindi natin kailangan ang pagsusuri, hindi kailangan laliman ng pag-aaral, o huwag nating masyadong bigyang pansin ang puro doktrina, dapat puro pagbabahagi lang ng kaligtasan, hindi yung doktrina dahil ika nga ay nakapag-divide daw po, nakapagpapawatak-watak ng mananampalataya. At ika nga po ay nakalilikha lang daw po ng pagmamalaki sa isang tao. Pero wala naman po nakikitang accomplishment sa kanyang ministry o sa kanyang buhay bilang mananampalataya. Well, sa 2 Timothy 3:16 mga kapatid, no, kung atin pong batid at memorize po ang verse na yan, sabi ni Paul, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for what? Ano yung pinakauna na profit o pakinabang ng all scripture? Number 1 is for doctrine. So, if we will say na hindi po mahalaga ang doctrine, hindi po mahalaga na maging metikuloso po tayo sa bawat expression, bawat word, ni kama o kaya naman ay tuldok, no? O kahit maliit na salita. Kung sasabihin natin bakit tayo very particular at metikuloso, then para bagang sinasabi natin hindi mahalaga ang mga maliliit na bagay na nakalatag, nakalahad sa mga kasulatan. Tayo po ay naniniwala na ang all scripture ay binuo o nagmula sa karunungan at kaisipan ng Diyos, at ang kanyang numero unong profit o pakinabang ay doctrine. May doctrinal significance. Yung doctrinal significance ng all scripture ang dapat nating unang pinahahalagahan. Dahil yun nga sabi ni Paul, for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect or mag-mature, maging kompleto yung kanyang knowledge. Okay? Truly furnished unto all good works. So, imposible pong tayo po ay makapamuhay at makalakad sa mabubuting gawa na inihanda o inilaan ng Diyos kung wala po tayong doctrine. Ang isang bad doctrine ay magre-resulta ng isang bad conduct or evil conduct. Ang good doctrine or sound doctrine magre-resulta sa mabuting pamumuhay o godly life. Okay, ganun po mga kapatid. I believe na kung iniisip natin na hindi naman mahalaga yung doktrina na yan, ang mahalaga ay magmahalan tayo, ang mahalaga ay may ministry tayong ginagampanan at napaparami natin ang mga ligtas, something like that. Kahit na wala tayong alam sa doktrina, nakalulugod na yun sa Panginoon, I beg to disagree mga kapatid. Dinisenyo po ng Diyos ang bawat aral sa mga kasulatan at uulitin ko po, doktrina po yung numero uno na profit ng all scripture. So, bibigyan po, pansin po natin itong mga katagang ito. Tungayan po natin mga kapatid ang Ephesians chapter 2 verse 15. Yun po yung unahin natin. Sabi ni Paul, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. So dito sa talatang ito ay binanggit po yung mga katagang one new man. So may binabanggit pong isang bagong tao, isang bagong lalaki, kung iliteral po natin yung men, no? New men. Okay, so balit nandyan po yung mga katagang twain one new man, so making peace. So ibig pong sabihin ng salitang twain ay simpleng kahulugan niyan ay it simply means two, dalawa, twain. Okay, so dito po sa context na ito ay makikita natin, halimbawa kung babalik tayo sa verse 11 and 12, may binanggit si Paul dyan na time pass. So, may issue ng periods of time sa context nito.
Okay? May time pass. Okay? Meron din pong two separate and distinct groups. Okay? Sa time pass na yan. At obviously, makikita natin dyan na may binabanggit na circumcision, which is sila po yung tinatawag na Israel or mga Hudyo. Meron din pong tinatawag na uncircumcision. Okay? Of course, sila po yung tinatawag na Gentiles. So, yan po yung nakikita natin sa 2:11 and 12. Ano? Dalawang grupo ng mga tao, the Jews and the Gentiles, Israel and the Gentiles, and then circumcision and the uncircumcision. Ayan. So, may distinction po sila. Okay? And then, kung tutungay po tayo sa verse 13, yung distinction na yun ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Hindi lang nagkaroon ng pagbabago sa time, period of time, na yung time pass at but now ay hindi magkaparehong time. Past yung isa, now present yung isa, yung but now. I-contrast ng time pass itong but now, kaya nga may but showing contrast. Okay? So, sa but now, period of time, yun pong separation and distinction ng Jew and Gentile in time pass ay broken down. Giniba. Okay? Broken down. And abolish. Yun po yung ginamit na mga salita. No? Broken down. Giniba o winasak. Abolish. Tinanggal. Inalis. Okay? Ayon po sa verse 14 and 15. At itong dalawang grupo ng mga tao ito na Jews and Gentiles, circumcision and uncircumcision, okay, ay ginawang iisang katawan. Iisang bagong katawan. One new body or one new man. Okay? So, makikita natin na importante ang pag-observe sa pag-aaral ng salita ng Diyos ng periods of time. Hindi po pareho ang kalagayan ng mga Hudyo at mga Hentil sa time pass sa kanilang kalagayan sa kasalukuyan, sa batnaw. Ayan po mga kapatid. So, dalawang grupo ng mga tao ang tinutukoy. So, itong one new man na pinag-isa, naging iisa, at nagkasama sa isang grupo ay tinatawag na a new body, a new man. Okay? Tunghayan po natin, halimbawa. Kung meron po kayong mga kasulatan, please turn to Ephesians chapter 2, mga kapatid. Para makita po natin yung mga points na ating pong inilalahad. Sa verse 16 halimbawa, and that he might reconcile. So, nandiyan yung salitang reconcile. So, that means, itong dalawang grupong ito, Jews and Gentiles, circumcision and uncircumcision, ay may alitan or may enmity. May hindi pagkakasundo. Okay? Pero, sa kasalukuyan, okay, sa but now period of time, itong dalawang ito na may distinction, may separation, at may enmity, okay, o alitan, ay nireconcile, pinagkasundo, pinag-isa. Yung both dito, Jews and Gentiles, okay, reconciled sila unto God sa pamamagitan ng, or in one body. Yung one body na yan, ay walang iba kundi ang church, the body of Christ. Yung one body na yan, halimbawa, babalik po tayo sa chapter 1, binanggit sa verse 22 and 23. Basahin ko po sa inyo. And that put all things under his feet and gave him to be the head over all things to the church. Notice, andyan po yung salitang church, the church. Then verse 23, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. So, itong one body na ito, na binubuo ng Hudyo at Hentil, ay ang tinatawag na church sa kasalukuyang dispensation of the grace of God. May isang church lang po na kinikilala ang Diyos ngayon. All other churches na man-made or organized by men ay hindi po kinikilala yan ng Diyos na kanyang church. Ang church, the only church
that God has created is the church, the body of Christ. Yung expression ng body of Christ ay mismo makikita po natin sa Ephesians chapter 4, verse 12. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the, notice, the body of Christ. So, wala pong ibang church. Sa Ephesians 4:4 and 4:5, there is one body. May isang church, so iglesia lang, isang katawan lang na kinikilala ang Diyos. There is one body sa verse 4 and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. So, ito pong church na ito, o one body na ito, which is composed of individual Jews and Gentiles, na pinag-isa, wala na yung alitan, wala na yung pag-distinction, wala na yung separation, okay, ay ayon sa verse 10 ng chapter 2, okay, sabi dito, for we, mga tao po yan, iniisinaman niyo po lang kanyang sarili, we are His. Yung His dito is referring to God. Yung last word sa verse 8 is God, okay. For we are His, God's workmanship. God the Father po yan ang tinutukoy. Created in Christ Jesus. So, tayo po ay nilalang, tayo po una sa lahat ay workmanship ng Diyos, at nilalang in Christ Jesus, kay Kristo Jesus, tungo sa mabubuting gawa. Which God had before them that we should walk in them. So, ang point ko lang po dito is, ang one body na ito, ang church na ito, which is composed of Jews and Gentiles, na walang pagkakaiba, pantay na kalagayan, hindi kagaya sa time pass, ay created in Christ Jesus. So, itong one new man na ito, itong church na ito, ay pwede nating sabihin new creation or new creature, to be accurate. Okay? Ayan po yung ginamit na expression, halimbawa, sa Galatians chapter 6 verse 15. For in Christ Jesus, notice yung mga unang kataga. Doon po sa Ephesians 2:13, nandun din po yung mga katagang, but now in Christ. Okay, in Christ Jesus. Ano po? Sa Ephesians chapter 2 verse 13. But now in Christ Jesus. So pareho expression. Sa Galatians 6:15. But now, sabi po ni Paul, in Christ Jesus, neither circumcision availeth anything. Hindi na po kasi mahalaga yun, yung dispensation. Pero in time past, napakahalaga yung circumcision sa bansang Israel. Hindi pwedeng nawala. Ano po? Kahit na nga po, nung nagsimula ng dispensation of grace, yung mga kasapi po ng little flock, mga believing Jews, ano po, ay nagpa-practice pa rin ng circumcision. Dahil yan po ay covenant ng Diyos sa kanila. But of course, sa mga Gentiles, hindi po nire-require yan. At ngayong dispensation of grace, there is neither Jew nor Gentile nor circumcision nor uncircumcision. Sabi nga po ng ilang mga talata. At sa verse na ito, in Christ Jesus, sa now, period, ano po? Neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, the notice, but a new creature. So, yung one twin new man na created in Christ Jesus by God, dito sa verse na ito ay tinawag na a new creature. So, itong church ngayon, sa kasalukuyang dispensasyon, o ngayong period of time ay new, isang bago. Hindi po siya yung dating church in the past. Ang kinikilala ng Diyos na church in the past ay isang national church, isang bansa. At yun ay walang iba kundi ang bansang Israel. So, ibang-iba po ang church sa kasalukuyang dispensation. Hindi po siya isang bansa. At malinaw na siya ay tinatawag na new man, new creature. In contrast, hindi po kapareho ng existing na church. May mga paniniwala po sa ilan nating mga kapatid, mga kaibigan, na yun daw pong tinutukoy na one new man dyan or church dyan ay nagsimula even before Paul, mga kapatid. Ano po?
Well, kung tayo po ay babalik halimbawa, ano po, sa history ng kasulatan or before Paul's conversion, hindi po natin nakikita na before Paul, ang Jew and Gentiles ay nasa iisang katawan na. Wala po tayong verse na magpapatunay na kahit historically sa Book of Acts, ang mga disciples or ang mga members ng literal fact, mga Jewish believers ay may pakikipaghalo na sa mga Gentiles. Makikita natin from Acts 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang 7. Okay? At sa ilang mga bahagi pa dahil nagpang-abot ang mga mananampalatayang Hudyo at mga Hentil, makikita natin na may distinction and separation pa rin ang Jews and Gentiles. Actually, si Pedro nga, sa kanyang vision sa Acts 10, ano po, ay nagpapahiwatig doon na talagang alam niya yung pagkakaiba. Batid ni Pedro, ang Old Testament teachings, ayon sa kasulatan, sa time pass na ang bansang Israel ay separate, severed. Yung salitang sever ay ginamit po sa King James Version. At ibinukod siya ng Diyos, no? Siya po ay chosen nation, kaya nga chosen nation. Ayan. Dahil inihiwalay siya sa mga Gentile nations. Ayan. Ang present church ngayon ay hindi po ganun. Ang membership ng church ngayon ay individuals, binubuo ng mga individuals na galing sa iba't ibang mga bansa at karamihan mga hentil. Dahil actually si Paul sa kanyang mga huling sulat, ano po, yung tinatawag na prison epistles, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st, 2nd Timothy, Titus, Philemon, ay sila po yung tinatawag na prison epistles. Concentrated na po ang ministry ni Paul sa mga Gentiles. During the Acts period lang na nagpupunta po si Paul sa mga Hudyo sapagkat meron pa po siyang kailangang isakatuparang ministeryo during the Acts period for the Jews. Okay? So, but after that, mga kapatid, ano po, may pronouncement na po si Paul na ang kanyang ministry ay magpo-focus sa mga Gentiles. Kaya wala po tayong makikita after Acts ministry ni Paul na ginagawa, na kagaya ng ginagawa niya during the Acts period, no? Simula ng kanyang conversion na pumupunta pa siya sa mga sinagoga upang ipangaral that Jesus is Christ. Okay? Sapagkat nakapokus na nga po sa mga Gentiles, largely Gentiles na po ang karamihang members ng body of Christ. So itong one new man na binabanggit po ng Ephesians 2:15 ay church. Okay? Binubuo ng mga tao, mananampalatayang mga Hudyo at Hentil na sumampalataya sa preaching of the cross. Kung inyo pong mamarapating balikan po natin ng Ephesians 2, paano po tayo naging isa? Ano po yung naging paraan? Ano po yung naging means? Okay, so Ephesians 2, sabi po ng verse 16, and that He might reconcile both Jews and Gentiles yan unto God in one body. Ayan po yung paraan, by the cross. Hindi po ito at the cross. Hindi po nangyari ang reconciliation at the cross. Okay? Kundi, ang sinasabi ni Paul is, ang Jew and Gentile naging iisang katawan by the cross. Okay? So, yung naging paraan ng pagkakasundo nitong dalawang grupong ito ay of course nangyari on the cross of Calvary. Kaya lang, kailangan mag-ingat din po tayo sa expression, sa paggamit ng expression. Well, iniiwasan ko po na gamitin ang mga katagang at the cross dahil wala po yung expression na yan sa scriptures. At kung halimbawa I will use that and emphasize that, I would be guilty of using an expression which is not scriptural. Nag-iingat po tayo sa words dahil every word ay mahalaga sa mga kasulatan at huwag po nating babaguhin kung ano ang nakasulat. Okay? So, way back at the cross, no, kung halimbawa babalik tayo doon,
we cannot prove from the Word of God na historically, and even doctrinally, na meron na pong pagkakasundo ng Hudyo at Grego. Even after na namatay ang Panginoon, we cannot prove from the scriptures na ang isang Hudyo at Hentilo, ang mga Jews and Gentiles ay naging one church na sila. Only when Paul was called. Nung si Paul na po ay tinawag, okay, at very clear sa mga kasulatan na siya ay tinawag to be an apostle. Okay? Separated po siya unto the gospel of God, Romans 1:1. At mismong si Paul nagsabi na siya po ay sent, sinugo po sa mga hentil. Siya po ay nagsasalita sa mga hentil, Romans 11:13. Sa Romans 15:16, minister po siya of God sa mga uncircumcision. Okay? At yan po yung sinasabi ng kasulatan. Wala pong ibang tao o mga apostol na nagsabing siya ay sinugo sa mga hentil. At wala pong ibang tao na nagsabing siya ay minister ng one body, ng one church, kundi si Pablo lang. Saan po ba natin makikita yung verse na yan? Puntahan po natin ang Colossians chapter 1. Okay, Colossians chapter 1. Dito po magsimula po tayo sa verse 23 or 24, even 24. Verse 23 rather, sorry. If you continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which you have heard and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. So dito, maliwanag na si Paul ay ginawang minister. Meron siyang gospel na ipinangangaral. 24, who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh. Notice, for his body's sake, alang-alang sa kanyang katawan. Ano yung katawan na tinutukoy? Which is the church, ang iglesia. Then sa verse 25, whereof I am made a minister, according to the dispensation of God which is given to me for you, mga Gentiles pang kausap, to fulfill the word of God. Sa verse 26, binanggit na po yung mystery, revealed to Paul, of course, hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints. So, dalawang beses binanggit po yung salitang minister si Paul ng gospel, okay, sa verse 23, and then minister din po siya ng church, the body of Christ. Nung one body na yan na binabanggit, mga kapatid. Sa Colossians 1, ay binanggit din po itong church, the body of Christ. Okay, Colossians sa unang mga verses bago yung ating binasa, mga kapatid. Halimbawa, balik po tayo sa verse 18 or verse 18. And he is the head of the body. Notice, nandyan po yung the body, the church. Okay? Ang Panginoon Kristo ang head. At sino ang minister? Sabi ni Paul, whereof I made a minister. Si Paul. Hindi po si Pedro, hindi po si John. Dahil magkaiba po yung kanilang ministry as apostles. We cannot prove from the scriptures na naging iisa ang kanilang ministry as apostles. Okay? Ang 12 apostles ay una lang tinawag even before Christ died. And they were sent to minister to the nation of Israel, representing the 12 tribes of Israel. How could we say na ang 12 apostles ay naging kagrupo ni Pablo sa isang katawan? Ang church, the body of Christ, ay hindi binubuo ng 12 tribo. Binubuo lang ng lahat ng mga individuals saved by grace through faith sa cross of Christ. Karamihan ay mga hentil, mga kapatid. So again, ang church, the body of Christ, ay hindi po siya nation. It is composed of individuals from different nations na naging miyembro ng one new man. Bago. Kung may bago, may luma, may dati. New creature. Ayan. So, gumawa ang Diyos ng isang bagong church. Yan ang church, the body of Christ. One body. Okay? One church ngayong present dispensation.
Yan po ang sinasabi ni Paul, mga kapatid. Okay, so ulitin ko lang, ang Colossians 1:18 is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. So, ang Panginoon sa Kristo, siya ang head of the body, the church. Siya din ang beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. May mga kapatid po tayo gumagamit ng verse na ito to say that the Lord Jesus Christ is the beginning. That means, sa Kanya nag-umpisa ang body of Christ. At they are saying na siya ang unang miyembro kasi siya nga ang beginning. But in this context, hindi naman po tinawag ang Panginoon na the beginning. Dito sa unang parte is tinawag siyang head of the body. Hindi siya sinabing he is a member of the body, kundi the head of the body. Okay? Ang body at ang head ay iba, mga kapatid. Ano po? Ang body ay tayo, mga mananampalataya. Tayo mga sumampalataya at naligtas by grace through faith. At iba yung head, okay, na tinutukoy. Then, sinabi ng verse na ito, who is the beginning, the firstborn from the dead. So, anong ibig sabihin ng mga katagang the firstborn from the dead? Anong ibig sabihin alongside with the expression, He is the beginning, the firstborn from the dead? So, yung salitang firstborn from the dead, siya po yung unang-unang nabuhay mula sa mga patay with glorious or glorified body na hindi na po mamamatay. Okay? So, ilan yung titulo or we will say mga ginamit na kataga patungkol sa Panginoon? Head, beginning, then firstborn. Yan. Yan yung mga katagang ginamit sa Kanya, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. Okay? Hindi po ito tumutukoy ng pag-uumpisa ng church, the body of Christ. Okay? Hindi po yung punto ni Paul. At dito rin sa verse 16, kung babalikan pa natin, by Him, by our Lord Jesus Christ, all things created. Ayan. Dito sa verse 15, ang Panginoon Kristo rin ay the firstborn of every creature. So, yan po yung mga ginamit na description, mga salita patungkol sa Panginoon. Firstborn of every creature, head of the body, beginning, firstborn from the dead. Creator of all things. Okay? So, yung creation dito na binabanggit ay yung heavenly government at earthly government sa verse 16. Okay? Yung mga position dyan sa mga gobyerno yan. So, yun po ang tinutukoy ng Colossians 1, mga kapatid. Okay? So, yung one human na binabanggit is sa ating pagtalakay ngayon ay walang iba kundi ang church, the body of Christ. Na kung saan, para maging member ng isang tao, Hudyo man siya o Hentil, babae man siya o lalaki, circumcised man siya o hindi circumcised, barbarian man siya o wise, ayan, kasi ginamit din po ni Paul yung salitang barbarian, educated and uneducated, civilized and uncivilized, ano po, basta't sumampalataya sa preaching of the cross, ay magiging member ng body of Christ. Ayan, mga kapatid. At kapag sumampalataya na si Kristo ay namatay dahil sa kanyang kasalanan, babae man siya o lalaki, yung dugo ang ginamit na pantubos, pambayad sa ating mga kasalanan, at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay magiging matwid tayo. May mga verses na ganyan, no po? Romans 3:24, Romans 5:9, which speaks of the blood of Christ. Okay, Romans 5:8, death of Christ. Ayan. So, kapag tayo ay sumampalataya after hearing yung message na yung gospel nila, sabi ng Ephesians 1:13, tinatakan tayo ng Holy Spirit of promise. But not only that, sa 1 Corinthians 12:13, by one Spirit are we all baptized into one body. So, yung salitang baptism doon ay spiritual baptism. Ang Spirit ang gumawa at inilagay ka o ginawa kang member ng body of Christ. Okay? Kaya dun sa verse 27 ng chapter 1 Corinthians 12 ay you are the body of Christ, sabi ni Paul sa mga taga-Corinto, and members in particular. So, kailan tayo naging member? When we believe.
when we trusted Christ. And then, when we trusted Christ, it's the Holy Spirit that puts us. Inilagay niya tayo. Naging member ng Panginoong Kristo. Naging member ng kanyang katawan, ng kanyang church. Yung iisang church na kinikilala ngayong dispensation of grace ng Diyos. So, hindi po tayo magpapalaki ng alinmang church, kundi body of Christ. Maaaring may mga kapatid na tapat na nangangaral, okay, nagtuturo, hindi natin nakikita na meron silang local church. Ano? Hindi po ako kumukontra sa pagkakaroon ng local church na tinatawag. Ano po? Ang punto ko lang is, wala tayong dapat ipagmamalaki. Di dapat natin ipinagmamalaki na sa pamamagitan ko, nakapagtayo ko ng maraming mga churches. Sa pamamagitan ko, may ebidensya maraming taong naligtas. Well, I cannot say that. I believe na ang isang believer na tapat, ano po, nakakaintindi ng gospel, magpipreach siya na magpipreach, ang concern niya ay dumami ang maligtas. Hindi niya concern na magpalaki ng isang organization para makatanggap ng papuri ng tao at sabihin siya ay ginagamit ng Diyos. Ganyan po sa religious world. Lahat ng religion nagko-compete. May competition, nagpaparamihan ng miyembro. At lahat nagkiklaim na dahil sila ay umasenso, dumami ay kumikilos ang Diyos sa kanilang organization. Walang religion na hindi ganyan ang claim. Kaya mga kapatid, mag-isip po tayo. Ano po ba talaga ang dapat na nadadagdagan ng membership? Okay? Yung po bang ating mga local churches o yung body of Christ? Again, ulitin ko, hindi po ako against sa pagbubuo ng local church. Pero, I'm sure, hindi lahat ng mga dumadalo sa mga local churches na organized by men ay ligtas. Hindi po lahat ay ligtas. Pero lahat ng member ng body of Christ, I'm sure 100% na ligtas sa totoong church. Okay? Dahil yung one body lang na yan, one new man, new creature, ang kinikilala ng Diyos. Okay, so sana po ay hindi po kayo ma-offend sa mga sinasabi ko mga kapatid. Hindi, pag-isipan ko yung mabuti. You should not be establishing or building a religious empire. Okay? But the church, the body of Christ. And our concern is to edify, palaguin ang mga miyembro ng church, the body of Christ, by teaching the word rightly divided. Teaching sound doctrine, mga kapatid. Yun po yung dapat na paggugulan natin ng panahon. At wala tayong pwedeng ipagmalaki. Wala tayong pwedeng ipagmayabang. Kung ikaw ay instrumento na papagamit sa Diyos, kumikilos ang salita niya sa iyong buhay, empowered by the gospel of Christ, okay? Motivated by the gospel of Christ, by the love of Christ, okay? Isinasa pamuhay ang gospel of Christ, Philippians 1:27. Hindi ako naniniwala na wala kang gagawin sa ministry. Naniniwala ako na isang tapat na mananampalataya, puno ng kaalaman, salita ng Diyos, may gagawin yan. At hindi niya na kailangang ipagmalaki o ipagyabang. Hindi niya na kailangang ikwento pa. Kundi, sa resulta ng ministry na kanyang ginagawa, kahit na walang visible manifestation ng isang local church na nilagyan ng karatula, nilagyan ng nagpagawa ng building, pero may mga believers na naligtas at natuto, ikino-communicate yung truth. I believe na yun yung design ng Diyos para ipangalan, ipakilala siya at yung doctrine na nakalatag, nakalahad binigay niya kay Paul ay kumalat, mga kapatid. Okay, bago po tayo magtapos, tunghayan po natin ang Colossians 3 dahil ubos na po yung oras natin. Dito po sa Colossians chapter 3 verse 10, kung babalikan po natin, sabi ni Paul, "And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him." So dito po sa verse na ito ay may binabanggit din ng new man. Okay, ang cross-reference po niyan ay Ephesians 4:24. "And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness." Ang tanong, creature din po ba itong new man na binabanggit ng Colossians 3 and Ephesians 24? Obviously, nandyan po yung salitang
created. Okay? Itong new man na ito, the new man na ito ay, sabi nga ng description, ang description is renewed, na bago yung kanyang kaalaman. Okay, renewed in knowledge after the image of Him, image of God, we will say, that created Him. Okay, so ito pong new man na ito ay creation din or creature din. Ang Diyos din ang lumalang, lumikha nito. At sa Ephesians 4:24, sinasabi rin dito na itong new man na ito ay which after God is created. So, malinaw. God has created this new man in righteousness and true holiness. So, creature ba itong new man na sinasabi? Yes. Isang creature na pwede nating sabihin na nature, kalikasan, dahil nandyan po yung katangian ng Diyos, yung righteousness and true holiness. So, itong new creature na ito ay after the image of God. So, ano yung image of God? Righteousness and true holiness. Yung kabanalan, yung katangian ng Diyos. Okay? Yung maka-Diyos na pamumuhay ang issue. Kung ano yung katangian ng Panginoong Kristo, yun din po yung katangian o katangian ng Diyos, yung kanyang character. Okay, yun po yung katangian ng human na ito. So, ito po yung ibinigay sa atin na pagkatao, we will say. Created by God na nature in the believer. So, itong human, sa mga sulat ni Paul ay number 1, tumutukoy sa church na binubuo ng Jew and Gentile na naging membro, naging iisa by the cross, preaching of the cross. Okay? Okay, and then dito naman sa Colossians 3 at Ephesians 4, ito yung new man. Binigyan tayo ng new man, lumalang ang Diyos ng new man, sa bagong nature in the believer, matuwid, banal, yung new man na yan, ibinigay sa atin, at sabi nga ng verse ay, put on, isuot natin. Na kapag isinuot mo, yung bagong pagkatao na yan, in contrast sa old man, kasi yung old man is ibang katangian yan, mga kapatid, ano po? Kung titignan natin ang context, ang katangian ng old man is corrupt, sabi po ng verse 22, according to the deceitful lusts. Wala pong ibang ginagawa o manifestation ng old man, kundi yung gawa ng laman, kasalanan. Okay, fornication, adultery, lahat ng gawa ng laman, pita ng laman na yan ang ini-enjoy ng mundo, mga kapatid. And sad to say, a lot of Christians are involved in the works of the flesh. They go to church every Sunday, very active. Okay, makikita mo dyan, but may malaking problema sa kanilang lifestyle, sa kanilang buhay. Okay, they appear to be holy during Sundays, but in their lifestyle, sa kanilang everyday life, walk as believers, ang manifestation ay flesh, yung gawa ng laman, ayon sa Galatians 5:19-21. It's not the fruit of the Spirit, sad to say. Ang kanilang suot-suot pa rin ay yung old man, which is corrupt according to the deceitful lusts. Marami pong believers ang nadadaya. Ang iniisip nila, basta't ligtas ako, okay na, tagalangit. They don't mind itong teaching na ito. They don't mind to live or to give their lives to God, to acknowledge Christ as their Lord. Iba po yung Savior. When Christ died for us at tayo sumampalataya, He became our Savior. Pero iba po yung Lordship. Yung Lordship ay yun po yung nais ng Diyos na mapangyari pagkatapos mong maligtas. Hindi po sila pwedeng mag-mix. Kaya mali po yung mga katagang accept Jesus Christ as Lord and Savior. Sasabihin mo sa unbeliever. Lordship, salvation, may kasamang gawa na po yun. Ang salvation is by grace through faith, through the finished work of Christ. Pagkatapos lang ng isang taong sumampalataya ay tuturuan na siya dapat na kilalanin ang Panginoong Kristo. Gaya ng Colossians 2:6, as you have therefore received Christ Jesus the Lord. Lordship ang issue. Na yung will na niya masusunod. Hindi yung will mo. At
Sinasabi ng Word of God para mangyari yung put on the new man. So, meron kang bagong pagkatao, na yung bagong pagkatao na yon, ang manifestation nun sa buhay, kabanalan, katwiran, righteousness, holiness, godliness. Kung yun ang sinusuot mo, at hinuhubad mo yung old man, magmamanifest yung katangian ng Diyos sa'yo. Hindi na ikaw ang mabubuhay kundi si Kristo. Sabi nga ni Paul, di ba? Memorize po natin. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. Pag sinuot mo yung human, new nature created by God in you, si Christ, yung character ni Christ. Si Kristo ang magmamanifest, hindi ikaw. Hindi si Dominic Katindoy. Hindi si Juan or si Pedro, kundi si Kristo. Okay? Yun po ang sinasabi ng Galatians 2:20 at along with these verses, mga kapatid. So, sa ating buhay, mahalaga ba na maintindihan itong expression na ito? Yes. Imagine, remember, na ikaw ngayon ay you stand before God and you are a member of His church, the true church. One body. Sa dinami-dami ng mga churches at religion sa mundong ito, walang kinikilala ang Diyos dyan ng mga churches. Actually, nakakalungkot, no? Ang kaaway ang gumagawa ng paraan. Nagpaparami ng mga organizations. Nagpaparami ng mga miyembro sa mga religious organizations, kahit Christian organizations. Sa pag-aakalang yun ay pagkilos ng Diyos. Pero yung identity ng tunay na church, wala. Ang pinagmamalaki ng karamihan, yung identity nila sa kanilang organization. Saan ka member na organization? Gano'n na kayo karami? Sorry to say, kung ma-offend kayo mga kapatid. But I have to tell the truth. Dapat ang sinasagot natin kapag tinatanong tayong gano'n, saan ka member na church? Sa church, the body of Christ. Gano'n na kayo karami? I don't know. Ang Diyos po ang nagsimula niyan, at yung mga samampalataya siya nakakakilala, but I'm sure lahat ng member niyan ligtas. Lahat ng miyembro niyan ay pupunta sa langit kapag sila ay namatay. Okay? At lahat ng miyembro niyan ay blessed with all spiritual blessings and so forth. Marami pa. Justified, sanctified. Yan po. Sinong head? Ang Panginoong Kristo. So wala tayong pakikilalang tao. Lahat ng mga mangangaral, nagtuturo for maturity and edification ng mga believers, instrumento lang. Instrumento ng Diyos. Daluyan lang ng salita ng Diyos, walang ipagmamalaki. At ang Diyos ang lilikha ng paglago doon sa mga mananampalataya na nakaririnig ng tamang aral, okay, sa pamamagitan ng mga matapat na nagtuturo at nangangaral ng salita ng Diyos. So, member ka ng church, the body of Christ. Yan ang identity mo, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Wala kang ibang ipakikilalang identity pagmamalaki. Huwag mo ikahiya yung identity mo in Christ. Yan yung dapat na matapang mong ipinamamahagi. Huwag na natin ipakilala yung mga grupo natin, organization, kundi yung identity in Christ. Ayan. And then, kasabay niyan, dahil new man din yung, or new church din yan, you will say, or new man, one church, o one body, ano? To be accurate, huwag po tayong gagamit na lang, iwas na lang po sa mga maling expression. Kung yan ay bago, new creature, okay, ganun din na meron kang new man, created in Christ Jesus unto good works. So, lahat ng member ng new men, new creature na church ay meron din new nature. Hindi po dinisign ng Diyos na yung mga member ng one church, baptized into the body of Christ by one Spirit, ay kakitanan pa rin ng old men, ng gawa ng laman. Na walang pagkakaiba sa mundo. Yun yung nakalulungkot. Parang walang pagkakaiba sa mundo ang buhay ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Mahirap pong ma-identify. Pero ikaw, kaibigan, kapatid ko, ikaw ay tapat. Dahil meron kang new identity sa isang new church. At ang anghel ay si Kristo at binigyan ka ng new nature. Yun po sana yung lakaran natin. Hubarin na po natin yung old men. Tindigan natin ang katotohanan. Doon po tayo mabuhay in preparation for eternity. Dahil ang dami pong inihanda ang Diyos. May inihanda po ang Diyos na reward. May reward of the inheritance. Huwag mo sayangin ang buhay mo, kaibigan, kapatid. Sa pansamantalang kasiyahan sa mundo. Sa gawa ng laman. Sa
sa mga material na bagay. Mahalin mo, tindigin mo, panangnan mo yung eternity, yung buhay na walang hanggan, yung hope mo which is laid in heaven. Hindi ka magsisisi. You will never regret kapag namuhay ka sa katotohanan sa mundong ito, dahil yun lamang ang mananatili magpakailan-kailanman. Maraming salamat kaibigan, kapatid, kamag-anak sa inyong matyagang pakikinig at pagkipag-aral. Nawa ay hindi po tayo magsasawagan ang aking laging paalala at pakiusap sa inyo sa pag-aaral, pagpapaalala, pagre-refresh sa mga aral na salita ng Diyos. Kahit ilang beses na po natin narinig ito. Salamat po sa inyong patuloy na pakikibahagi at pananalangin. At mag-comment po kayo kung meron po kayong tanong, mag-ask po kayo. At sa abot na aking makakaya ay ibabahagi ko po yung aking natutunan. At kung kailangan ko rin po ng tulong ninyo, bahagi lang din po ninyo ako, mga kapatid. Kailangan ko rin po ang bawat membro ng Body of Christ na tapat na nag-aaral for my spiritual edification, to honor, glorify, and magnify Christ. And ganoon na rin po ang kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos ko po, nagpapasalamat sa pagkakataon na muli natapos ngayong gabi. Nawa ang mga salita mo ay kumilos powerfully, effectively sa aming mga buhay, upang ikaw malulhati hindi aming mga sarili, hindi ang aming mga accomplishment, kundi yung ginawa ni Kristo sa aming buhay. Ang tunay na church ang may pakilala, at yung woman na siyang nilikha mo inside of us as a new nature, upang makilala ka, makita ka sa aming pamumuhay araw-araw. Kung puno malulhati, masiyahan sa aming buhay, at sa mga aral na ito na aming pong natutunan at inaaral pa. Lahat po ng aming pagpapala kay Kristo ay aming pinasasalamatan, O Diyos Ama. Ito po lahat aming dalangin pasasalamat sa pangalan lamang ng Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang araw sa inyong lahat. Hanggang sa muli, grace and peace to us all in Christ.